isa sa proposal na pwede natin pag-aralan ng mga. No? Yung ano, ma'am, wala daw pong funds before Tagulan Sintov na nilya po tumawag kay RD mismo. Kami dalawa nakipag-usap, sinabi ho, walang pondo for 2025 yung MacArthur Highway. Yung service center road, ma'am, in-upgrade ko na last year na hindi naman mo namin kailangan ng upgrade kung daan na yun. Ma'am, kahit tuwing 2024 na ginawa ito, hindi ko kailangan ng lugar na yun. Pero doon huli na kahit doon ginawa. Ma'am, yun lang po, ma'am. Maraming salamat po. Yung pagpunta niyo po dito, ma'am, natapag-asa po kami, ma'am. Thank you po, ma'am. Thank you very much, Mayor, para sa inyong briefing dito. Salamat tayo kay Ms. Maris. Nakita natin yung kanyang report, no? Kung hindi po yung kay Ms. Maris, hindi natin malalaman yung mga ganitong mga problema. So, actually, inaanyayahan ko po yung ating mga kababayan at ating mga, of course, yung mga media personalities natin, ang ating mga vloggers. Baka pwede po makatulong kayo kasi kung katulad ko po, hindi po namin malaman yung mga ganitong problema, hindi po natin magagawa ng solusyon. So, sana po tulungan nyo kami sa DBM. Pinapunta po tayo dito ng ating Pangulo para mabigyan ng solusyon itong problema sa daan dito sa Apalit, pati na rin po sa MacArthur. Nakita naman po nyo lahat yung kanilang daan. Parang sungka daw po. Sungkaan. At parang nasa ano tayo? Nasa buwan. Kawawa naman po yung mga dumadaan. It's a major thoroughfare po, yung kaninang pinuntahan natin, pati po yung MacArthur Highway. Alam po natin na itong mga daan na to, unang-una, kasi po sa pagbabudget, no, kailangan talaga meron po tayong pagpaplano. Kasi pag hindi pinaplano ng maigi, yung pondo po ng bayan, nagkakamali po tayo sa pag-i-implement. Nalaman ko lang dito na meron po pala tayo mga pondo sa ibang lugar na available or nagawa na, pero hindi kinakailangan. Hindi siya priority. Di ba? Hindi siya kailangan. Tapos na, maayos na, walang baha, nadadaanan ng tao, pero may pondo. Ito namang laging sira na daan, wala namang pondo. Oo, di ba? So, pwede natin gawin dyan ngayon. Ako, isasabihan ko na po, utusan na po natin dito, ibibigyan na po natin ng directive ang ating regional director at district na i-realign na tong budget na to para magamit po sa pagpapagawa. Tapos, gamit din po, ito ay result ng flooding, di ba? Meron po tayong tinatawag na QRF. Okay? Naglalabas po tayo dyan ng pondo. Ito po yung parang kauna-unahan ngayon na major disaster na nangyari dahil sa Habagat at saka sa Bagyo. So, intact yung 1 billion dyan sa budget natin for 2025. Ngayon, naglabas na rin po tayo ng additional 1 billion. Ngayon, yung pondo po na yan, nare-replenish yan. Pag nasa 50% na yan, pwede ulit humingi sa DBM para magamit niyo ulit. Mukha naman pong maiksi lang naman yung daan. Tapos pati yung doon sa MacArthur, 70 meters lang naman yon. Pero kailangan natin ayusin kasi yung ginawa nila Mayor at saka nila Gov, palliative lang. Pag umulan bukas, wala na yan. Sira na yan ulit. So kailangan natin magkaroon ng pondo. Ang tatlong
portion po itong MacArthur po natin. Tatlong portion, yung 70, tapos mayroon yung sa napunong siya sa tubig at nutrition. Tapos yung almost 1 kilometer from Linday to Pamela. Pero kailangan to district at saka ARD, kailangan hindi to ano lang ha, hindi to buhangin lang at saka ano ha, kailangan concrete to, maayos. Yung maayos, yung long-term solution. Oo, kasi mag-gastos naman kung lagi lang tayo palliative. Huwag baliin. Oo, kasi mas magastos eh. Okay, padala nyo sa atin. Tapos, ang maganda po sa QRF, alam nyo po ba, pwede yan madalian. Quick nga eh, di ba? Pwedeng madalian, hindi nyo na po kailangan mag-undergo. Alam nyo naman to, mag-undergo ng matinding procurement. Di ba? Mabilisan kaagad yung pagtatrabaho nyo. Oo. Kakausapin ko din po si Secretary. Sige, mura lang naman to. Papondohan natin. Oo,